Alam mo ba kung bakit maraming lalaki ang hindi nakakakita ng mga senyas na may gusto na sa kanila ang isang babae? Hindi dahil wala silang mata, hindi rin dahil tanga sila, kundi dahil ang kanilang isipan ay puno ng takot, pag-aalinlangan, at walang katapusang pag-iisip kung ano ang dapat gawin. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang iyong kaisipan ay nagiging kung ano ang iyong madalas na iniisip. Kung ang iyong isipan ay puno ng pagdududa sa sarili, paano mo makikita ang katotohanan na nasa harap mo na? Sa loob ng 5 minuto, hindi lang kita tuturuan kung ano ang mga senyales na kailangan mong bantayan. Tutuklasin natin kung bakit ang stoic na pag-iisip ang susi para makita mo ang mga ito ng malinaw at kung paano ka dapat kumilos ng may dignidad at lakas ng loob. Kaya makinig ka ng mabuti. Bawat salitang maririnig mo ay maaring magbago ng paraan kung paano mo nakikita ang iyong sarili. At ang mga babaeng nasa paligid mo, narito ang katotohanan na ayaw aminin ng karamihan. Maraming lalaki ang nabubuhay sa dilim, hindi dahil walang liwanag, kundi dahil ayaw nilang tingnan ang mga senyas na malinaw na. Bakit? Una, takot silang magkamali, takot nilang umasa, takot nilang maniwala na may babaeng talagang interesado sa kanila. Baka mamaya malaman nilang nagkakamali lang pala sila, at ang takot na iyan, pumipigil sa kanila na makita ang totoo. Ikalawa, marami ang nabubuhay sa awa sa sarili. Walang babaeng magkakagusto sa akin, sabi nila. Wala akong pera, wala akong gwapo, wala akong sapat. Pero sinabi ni Epictetus, ang mga tao ay hindi naaaburido ng mga bagay mismo, kundi ng kanilang mga paniniwala tungkol sa mga bagay. Ang iyong kahirapan ay hindi ang kakulangan mo. Ang iyong kahirapan ay ang paniniwala mo na kulang ka. Ikatlo, hindi alam ng maraming lalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na interes at pakikisama lang. Kaya kapag ngumingiti sa kanila ang isang babae, hindi nila alam kung dahil ba nauutulang niya sila o may ibig sabihin talaga iyon. Kapag nag-usap sila ng matagal, hindi nila alam kung kaswal lang ba iyon o may malalim na kahulugan. At sa gitna ng pagkalito na ito, maraming lalaki ang gumagawa ng dalawang pagkakamali. Una, hindi sila kumikilos kahit malinaw na ang senyas, kaya nawawala ang pagkakataon. Pangalawa, kumikilos sila ng desperado kahit wala namang senyas, kaya napapahiya sila. Pareho silang kawawa. Pareho silang walang kapangyarihan. Bakit? Dahil hindi nila alam ang katotohanan. Isipin mo ito. Ilang beses ka nang nagkataon na may babaeng nag-effort para makuha ang atensyon mo, pero hindi mo napansin? Ilang beses ka nang nagkaroon ng pagkakataong magsimula ng isang koneksyon, pero pinalampas mo dahil hindi ka sigurado? Ilang beses ka nang nag-isip ng sana sinabi ko, sana ginawa ko, sana naramdaman ko nun pa, pero huli na. At ang masakit dito, hindi dahil wala kang pagkakataon, kundi dahil binulag ka ng iyong sariling takot at kamangmangan. Sinabi ni Seneca, ang mga tao ay mas nakakatakot sa imahinasyon kaysa sa katotohanan. Ang totoo, hindi ka takot na walang gusto sa'yo. Ang totoo, takot kang maniwala na may gusto sa'yo. Baka mamaya malaman mong nagkakamali ka. Kaya mas pinili mong mabuhay sa hindi sigurado. Mas pinili mong huwag umasa. Mas pinili mong maging bato kaysa maging tao. Pero habang ginagawa mo yan, may ibang lalaki. Mga lalaking hindi mas gwapo sa'yo, hindi mas mayaman sa'yo, hindi mas matalino sa'yo, ay nakakakita ng mga senyales na hindi mo nakikita. At kinukuha nila ang mga pagkakataong dapat sana ay para sa'yo, hindi dahil mas swerte sila, kundi dahil mas malinaw ang kanilang pag-iisip. Kaya ang tanong, hanggang kailan ka mabubuhay sa dilim? Hanggang kailan mo papabayaang kontrolin ng takot mo ang iyong buhay? Hanggang kailan mo sasabihing, wala namang gusto sa akin? Habang may babaeng naghihintay na lang na makita mo siya, ngayon dinggin mo ako ng mabuti. Ang stoic ay hindi nabubuhay sa ilusyon, hindi rin sila nabubuhay sa takot. Ang stoic ay nabubuhay sa katotohanan sa mga bagay na nakikita nila ng malinaw. Dahil malinaw ang kanilang isipan, kaya narito ang 5 senyales na kailangan mong bantayan. Hindi dahil garantisado na ang lahat ng ito ay nangangahulugang may gusto sa'yo, kundi dahil ang mga ito ay malinaw na palatandaan na dapat mong pansinin at bigyang pansin. Unang senyas, hinahanap ka niya ng paulit-ulit. Kapag ang isang babae ay patuloy na pumupunta sa mga lugar na alam niyang nandoon ka, kapag siya ay palaging nagpapakita sa iyong buhay, kahit walang dahilan, kapag siya ay nag-iisip ng mga paraan para lang makausap ka, ito ay hindi pagkakataon. Ito ay intention. Sinabi ni Marcus Aurelius, tignan mo ang mga gawa, hindi ang mga salita. Ang taong may interes sa iyo ay hindi lang nagsasalita. Kumikilos siya, umuulit siya. Nandyan siya, pero tandaan,
Hindi ibig sabihin nito ay dapat kang mag-assume agad. Ibig sabihin nito ay dapat kang maging alerto. Dapat mong obserbahan kung tuloy-tuloy ba ito o isang beses lang. Ikalawang senyas. Nakikinig siya sa mga bagay na sinasabi mo. Hindi lang siya tumatango habang nagsasalita ka. Natatandaan niya. Sinabi mo sa kanya na gusto mo ng adobo? Pagkatapos ng ilang linggo magdala siya ng adobo para sa'yo. Sinabi mo sa kanya na mahilig ka sa isang libro. Pagkatapos ng ilang araw, babanggit niya ang libro na yon at tatanungin ka kung tapos mo na. Bakit niya ginagawa ito? Dahil importante ka sa kanya. Dahil gustong-gusto niyang malaman kung sino ka. Dahil ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig ay pinahahalagahan niya. Sinabi ni Epictetus, ang tunay na pagpapahalaga ay makikita sa atensyon. Kapag binibigyan ka ng atensyon ng isang tao, tunay na atensyon. Hindi yung nakatingin lang pero wala sa loob. Ibig sabihin mahalaga ka. Ikatlong senyas. Nag-e-effort siyang magmukhang maganda para sa'yo. Kapag nalaman niyang makikita ka niya, biglang nag-ayos siya. Kapag alam niyang may event kayo, mas maingat siyang pumili ng susuotin. Hindi ito dahil pabibo siya, hindi rin dahil papansin, kundi dahil gusto niyang makita mo siya sa pinakamahusay na anyo niya. Sinabi ni Seneca, ang tao ay gumagawa ng esfuerzo para sa mga bagay na mahalaga sa kanila. Kapag ikaw ang mahalaga sa kanya, makikita mo ang esfuerzo. Makikita mo ang pagbabago. Makikita mo ang pagnanais na mapansin mo siya. Ika-4 na senyas. Pumupunta siya sa iyo para humingi ng tulong kahit kaya naman niyang gawin mag-isa. Pwede mo ba akong tulungan dito? Pwede mo ba akong turuan nito? Pwede mo ba akong samahan doon? Alam mo ba kung bakit niya ginagawa ito? Hindi dahil tanga siya. Hindi rin dahil mahina siya. Kundi dahil gusto niyang may dahilan para makasama ka. Gusto niyang may rason para kausapin ka. Gusto niyang makita kung paano ka tumugon. Kung paano ka kumilos. Kung anong klaseng lalaki ka. Ang Stoic ay hindi nag-assume na lahat ng tulong ay romantiko. Pero ang Stoic ay napapansin kung ang tulong na iyon ay may ibang kulay. Kung may ngiti, kung may pagtingin, kung may pakiramdam na higit pa sa kaswal. Ika-5 senyas. Tumitingin siya sa iyo ng mas matagal kaysa normal. Ito ang pinakamalinaw. Pero ito rin ang pinakamadalas hindi napapansin. Kapag nag-uusap kayo, hindi ka lang niya tinitignan. Pinag-aaralan ka niya. Pinagmamasdan ka niya. Sinusukat ka niya. Kapag tumawa ka, tumitingin siya. Kapag nagsalita ka, nakatingin siya. Kapag tumahimik ka, nakatingin pa rin siya. Bakit? Dahil hindi ka lang tao sa kanya. Ikaw ay isang tao na gusto niyang makilala ng lubos. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang mga mata ay salamin ng intensyon. Kapag may taong tumingin sa iyo ng paulit-ulit, ng mas matagal kaysa kailangan, ng may pakiramdam na higit pa sa kaswal, hindi yan pagkakataon. Yan ay atensyon. Yan ay interes. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Una, linisin ang iyong isipan. Alisin ang takot. Alisin ang pagdududa sa sarili. Alisin ang ilusyon na walang babaeng magkakagusto sa'yo. Dahil ang katotohanan, may mga babaeng nakatingin na sa'yo ngayon. May mga babaeng naghihintay lang na makita mo sila, pero hindi mo sila makikita kung bulag ka pa rin sa sarili mong takot. Ikalawa, obserbahan. Tignan ang mga gawa, hindi ang mga imahinasyon mo. Tignan kung sino ang umuulit, kung sino ang nag-i-effort, kung sino ang nakikinig. Ikatlo, kumilos ng may dignidad. Kapag nakita mo na ang mga senyas, huwag kang magatubili. Huwag kang maging desperado, kundi kumilos ka ng tapat, ng mahinahon, ng may respeto sa sarili mo at sa kanya. Sinabi ni Epictetus, ang kalayaan ay nagsisimula sa pagkilala sa katotohanan. Ang katotohanan ngayon ay ito. May mga babaeng interesado sa iyo. Ang tanong ay, makikita mo ba sila? Kukilos ka ba? O mabubuhay ka pa rin sa dilim, sa takot, sa walang katapusang pag-iisip? Ang desisyon ay nasa iyo. Pero tandaan mo, ang buhay ay hindi naghihintay sa mga lalaking natatakot kumilos. Ang buhay ay sumasama sa mga lalaking may lakas ng loob na tingnan ang katotohanan at kumilos base dito. Kaya piliin mo ngayon. Dahil nasa iyo ang desisyon na magpapabago sa buhay mo. Salamat sa panonood.